Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawala ng dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat bahagi ng salmo. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Atin pong ulitin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad yaong kasalanan at nalimot na rin kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak ng lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa
ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad. Walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulit sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Sa mga nakikiisa sa misa sa pamamagitan ng online mass, magandang buhay po. Tayo naway pagpalain ng Diyos bunga ng misa na ating pinahahalagahan. Ngayon po, bago ang lahat, ako po ay halos 1 linggong nawala. Ako po ay dumalo sa Soltari Cup. Taon-taon po, ang mga pari po ng Southern Luzon, Tagalog Region, napakaraming pari ay nagtitipon sa isang diocese. Iba't iba ho, kanya-kanya ang hosting. Hindi lamang po para magdasal, recollection, kasama po yon, misa araw-araw, maaga. Ay meron din po mga palaro. Marami po, masaya po, iba't ibang laro. May target shooting, may volleyball, may swimming, may cycling, iba't ibang laro. Sayang walang taekwondo, walang mga boxing, walang gayon, walang mixed martial arts, sayang. Anyway, ako po ay sumama, makipaglaro. Kung hindi ako sasama, kulang ang aming players ng senior na po senior na ako kabilang, kaya ako'y sumama. Kaya ramdam ko'y bugbog na bugbog ang katawan ko bugbog na bugbog. Ay sabi sa akin ay, Father, kayo na po ang magmimisa ngayon. Di ako'y umuwi na agad. Kahit na hindi ako dumalo ng awarding, ay di ako'y tumulog. Ay ngayong ako'y natulog ay kumatok naman uli. Father, si Father Peter po'y delayed ang flight. Kayo na lang po ang magmimisa. Kaya ako'y gumising at ako'y nagmimisa. Ayan. Maganda po, masaya po ang laro naming mga pare. Kala ko ay maalwan lang, napakahirap pala ng 3-on-3. Hindi po kami doon sa 5, kami po sa 3-on-3. Napakahirap. Kahapon na lamang ay 3 laro ang aming laro, kaya bugbog ang katawan namin. Ang maganda dito, pumili ng 3 na pinakamataas sa ranking sa aming laro, 3-on-3. At kaming mga tagalipa ay isa sa 3. Ibig sabihin, sa lahat na laro, isa ang aming talo. Kami 3 on top.
And then, nung kakalabanin namin ang ilang taon nang naghahawak ng champion, ng pagiging champion, yun ay gumaka. Sabi namin nung kakalabanin namin ay, at least isa din lang ang talo niya. Isa rin lang ang talo ng Lucena. Isa rin lang ang talo namin mga lipa. Kami ang tatlo. Sabi namin ay, kami apat na maglalaro. Ang natira, wala na si Father Donald. Wala na rin si Father Bimbo. Apat na lang kami. Ay tatluhan ang hirap. Ay kasabi namin ay, huwag tayong susuko, pero huwag din tayong aasa. Yan ang aming motto. Huwag susuko, pero huwag aasa. Ang amin na lang ang naging layunin ay, talunin natin, alisan natin ang pangil, ang champion ng ilang taon na nakakaraan. Kaya sinikap namin talunin ang champion at natalo namin ang gumaka. Sa kabuuan, matapos kwentahin ang scores ng 3 on top, ay kami pumatak lamang sa 2nd place. Mabuti na rin. Kami na may hindi naglaro para manalo, kundi para lamang masaya, maganda, at may representative ang lipa. Okay, salamat. Anyway, ngayon pong araw na ito ay kapiyastahan ni San Ignacio of Antioch. May si Saint Ignatius of Antioch. Sino ba si Saint Ignatius of Antioch? Nung siya po ay pumalit sa obispo, kay Saint Peter actually, sa Antioch. Si Saint Peter ang naging obispo una, tumayong obispo ng Antioch. Pagkatapos si Saint Peter, siya na ang pumalit, si Saint Ignatius of Antioch. Siya po'y tinaguri ang Apostolic Father. Bakit? Dahil po siya'y malapit sa mga apostol. Sa makatuwid, nakasama niya ang mga apostol. Yun po ang edad ng panahong iyon. Lalo na si Saint John the Apostle, lalo na yung nakasama iyon. Isinulat po niya yung 7 sulat habang siya pumupunta sa Roma upang siya ay magdusa at makaranas ng martiryo sa mga leon. Pinakain siya sa leon. Okay, yan si Saint Ignatius of Antioch. Siya po yung, nung itatag ni Jesus ang simbahan na may hindi niya agad binigyan ng pangalan, ang itinatag lang ni Jesus ay simbahan, hindi pangalan. Kaya ang pagbibigay ng pangalan ay iniasa lang ni Jesus sa kanyang mga apostol. At ang una pong gumamit ng salitang Catholic Church, ay ito po si Saint Ignatius of Antioch. Ito po yan. Sa kanyang sulat, sa mga Kristiyano ng Smyrna, kapanahonan pa nila ng mga apostol halos, isinulat niya ang ganitong mga salita, wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Yung salitang Catholic. Saan man naroon si Yesu Kristo, naroon ang simbahang Katolika. Of course, alam natin, ang salitang Catholic, ang ibig sabihin ay pangkalahatan. Ito ang pinakaunang kilalang paggamit ng salitang Catholic, ibig sabihin universal. Upang ilarawan ang simbahan na itinatag ni Jesus, ipinakikita nito ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pangkalahatang misyon na simbahan. Kaya nga, malalim na at isa pang itinuro ni Saint Ignatius of Antioch, ang malalim na paggalang sa obispo. Kaya tama po, paggalang sa obispo at sa hierarchy of the church, sa mga pinuno ng simbahan. Itinuro ni Saint Ignatius ang ganito,
ang obispo ay mahalagang tanda ng pagkakaisa sa pananampalataya. Dapat merong ulo, tanda ng pagkakaisa. Ang pagsunod sa obispo ay pagsunod kay Kristo. Let no one do anything of concern to the church without the bishop. Kaya mahalaga. Dito natin makikita ang sinaunang simula ng istruktura ng simbahan. Obispo, pari, diakono. Deacon, pari, obispo, santo papa. Meron pang kardinal. Yun may mga obispo rin. Okay. Laiko, diakono, pari, obispo, papa. Yan po ang bahagdan. Okay. Si St. Ignatius po ay may matibay na pananampalataya o paniniwala sa tunay na presensya ng Eucharistia. Tinuligsan niya ang mga hindi naniniwala sa presensya ni Kristo sa misa. They abstain from the Eucharist because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. Isa sa pinakamalinaw na patotoo ng sinaunang Kristiyano tungkol sa real presence sa banal na misa ay laman ng mga turo ni St. Ignatius of Antioch. Pagyakap sa martiryo bilang pagsunod kay Kristo habang siya'y dinadala patungong Roma upang patayin. Simulat siya sa mga liham sa iba't ibang simbahan. Sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, sinabi niya, I am God's wheat. Ako ay trigo ng Diyos. And I shall be ground for the teeth of beast. Siya ay lulurayin ng mga ngipin ng mga mababangis na hayop. Siya kasi pinakain sa leon. That I may become the pure bread of Christ. Upang ako'y maging totoong tinapay ni Kristo. Pinagpira-piraso. Yan. Kaya gayon, masakalap ang kamatayan niya. Itinuturo niya na ang martiryo ay paglahok sa sakripisyo ni Kristo. Kaya pagka kayo nagdurusa, naghihirap, sa ngalan ng pananampalataya, kayo ay nakikibahagi sa paghihirap ni Kristo na mayroong salvific effect. May mapanligtas na bisa. The same is true with our very own patron saint. Siya'y nagdusa at ang pagdurusa niya ay pakikisa kay Jesus, which is also an invitation for all of us to do the same, to sacrifice in the name of faith, in the name of our love for the church and for Christ, of course. Yan po, si St. Ignatius of Antioch. Para hindi na humaba, hindi na ako mag-dwell dito sa gospel. Maganda rin lamang pong kilala natin si St. Ignatius of Antioch na kamukha din ang sa sakripisyo ng ating patrona. She might have been our very own patron saint, inspired by the holiness and by the sacrifice of this St. Ignatius of Antioch. Ituloy natin ang misa, kayo naway pagpalain ng Diyos sa inyong paghahandog.